blatantly, yung gumawa ka ng pera na humingi ka ng 20%, no, dun sa binabang pera, o later on naging 25%, di ba? Umubra kasi. Sinasabi naman ni Chis Escudero, hindi normal yan. Ang NEP, hindi perfect yan. We have the power of the purse. So, kailangan talaga, hindi, meron ng negative impression yung tao, yung negative na yung dating ng budget insertions, when actually, Congress really has the power to amend. Sabi niya, tawagan nating amendments. Wag budget insertions, nagkaroon ng negatibo na nagdating sa taong bayan. Ano yung parameters ng, clearly, yung kumita ka, humingi ka ng porsyento, clearly, criminal. Pero yung ano yung maari ninyong gawin within legal bounds? Okay. Pwede ka talaga mag-propose ng amendment, no? Talagang yung insertion, amendment yun eh. Kaya nang ginamit yung insertion na term, sa budget lang ginagamit yung insertion na term pag ang tinutukoy ay amendment. Di ba? Hindi ko alam kung dito sa programang to na paliwanag. Kaya naging insertion yan. Kasi talagang bantayan eh. Nung unang panahon, binabantayan yan hanggang printing kasi doon baka magkaroon ng singitan. Kaya tinawag na insertion yan. Kaya nagkaroon ng negative connotation yan. Tama na pwede kang magkaroon ng amendment. Tama yon, agree. Kasi hindi naman perfecto yung NEP pag pinadala sa amin. So titignan natin kung ito talaga ay nakatuon doon sa prioridad, no? Ngayon, ang sinasabi ko na hindi maganda is yun nga binibenta, di ba? Normally, mas alam ng district congressman kung ano yung kailangan sa kanyang lugar. For example, sa Navotas, dapat ako yung magre-request, di ba? O yung district engineer namin ang magre-request na ito dapat ipagawa. Pero kung baligtad, ang isang congressman, chairman pa ng Committee on Appropriations, magdadala ng pondo sa isang lugar na hindi naman request ng congressman doon, yun hindi talaga katanggap-tanggap yun. Paano niya naisip? And in the testimony of the DE, sinabi niya, pinabagsakan lang siya ng pondo, bahala na siya mag-determine kung ano yung proyekto, di ba? So ibig sabihin doon, kahit sobra-sobra na yung pondo doon sa lugar na yan, hanapan mo lang ng paraan, gawan mo lang ng programa. So baligtad ang proseso. Di ba dapat may pangangailangan at yung pangangailangan na yun ang popondohan mo. Correct. Ito baligtad. Bibigyan kita ng pondo, hanapan mo kung saan mo gagastusin yan. Basta gastusin mo. Yun ang maling-mali doon. Di ba? Kasi sayang yung pera ng tao, tapos kaya pala nasayang yung pera ng tao dahil pinagkakitaan. Ang masama doon, Ali at Papi, is pinagkaitan mo yung mga distrito na kailangan ng pondo at dinala mo doon sa hindi kailangan para lang kumita. Di ba? Ang daming kasalanan dito eh. Yung mga may kailangan ng pondo, hindi mo nabibigyan kasi hindi sila nakakabigay ng 20 to 25%. So yung mga nangangailangan talaga, pinagkakaitan mo ng pondo. Tapos yung pondong yon dinadala mo sa hindi kailangan, tapos pinagkakakitaan mo pa.